Hi. Hi guys, kumusta kayo? It's December 14 now. 10 days to Christmas. Medyo yung boses natin, hindi ko alam kung natawag sa boses. Parang mababa o paos. Kasi nuubo tayo. Meron akong ubo, tsaka sipon. And then, the other day, I think, the other day, nilagnat ako. Pero I think parang 38 lang yun. Kasi wala akong thermometer dito. Nandun sa dala ng asawa ko yung thermometer sa bag niya. Kaya yung init na yun, tansya ko 38 yun. Buti naman hindi na siya, yun lang, pag inom ko ng paracetamol, hindi na siya umulit magdamag until now. So, I was really hoping na hindi siya flu. And ang good side nun is nagkaganito tayo ngayon, hindi na COVID season. So wala ako COVID to, nung COVID season to nangyari, tapos doon tayo nadali. Isa na tayo sa mga napaglamayan, or I mean namatay dati kasi hindi naman nila namayan yung nagkaka-COVID, diba? Diretso na yun. Tsaka mabilis lang, especially for me, marami akong comorbidities. Like, cancer survivor tayo, and then diabetic tayo, mataas ang cholesterol natin. Anyways, 10 days to Christmas. Nag-start tong ubo ko, mid ng November. Tapos, naging aggressive ako sa pag-inom ng gamot. Tinutukan ko kagad kasi meron kaming Christmas lunch ng mga high school classmates ng December 9. So, I wanna be there. And, mo naman yung ubo, the more nagsasalita ka, lalo kang nanunuyo, lalo kang ubuhin. So, gusto ko gumaling kagad siya. Doktor kagad ako, binigyan ako ng gamot sa ubo. And then, napa rin I took it. It was good for 5 days. After 5 days, hindi pa okay. Lumipat ako ng ibang doktor kasi hindi pa type yung unang doktor. Medyo suplado siya. Yung pangalawang doktor ko, binigyan naman ako ng ibang set ng gamot plus antibiotic. Sabi niya, after 5 days, hindi ka pa okay. Balik ka sa akin. Hindi ako okay. Balik ako sa kanya. Pinalitan ng another antibiotic. Binalik doon sa dating gamot sa ubo, doon sa una. Nabawasan ng konti. Ito tayo, umattend tayo ng class reunion, daldal dito, daldal dyan, ganyan. I don't know, siguro nakasama yung expose na rin. Kasi parang flu season ngayon eh. After about 3 days, bumalik na naman siya. And then, this time, yung may kasamang sipon na runny nose, tsaka sakit ng ulo ko. Hindi ba sakit ang katawan ko? Sakit ang ulo ko. Runny nose. And then dry cough. Hindi siya ma-phlegm ang cough. Because yung mga ininom kong gamot dati sa ubo is all mga mucolytic. This time nagkaroon ako runny nose. Ang katambal niya dry cough. Nahayaan ko na lang. Uminom na ako ng maraming tubig. Ang sa akin naman, nag-antibiotic na ako ng dalawang klase na ng antibiotic for 2 weeks. Hindi siya nawala. Then, maybe it's really a season of cough and cold. So, I'm just sad because ang plan ko after ng December 9, I will stay in Laguna, clean the house, yung aso doon, di na naaasikaso, yung bahay, ganyan. That was my plan. With what happened right now, tayo uwi doon? Baka dumagdag sa ubo yung danders ng aso. Wala tayo nagawa. Then, since mabigat yung sipon, sa ganitong age pa lang, mabigat na yung sipon. Hindi ko alam kasi nung younger tayo, hindi naman natin iniinda yung mga sipon-sipon yan. Wala kang gamot-gamot, 3 days, okay ka na. Ngayon, hindi. So, right now, walang masakit sa akin. Yung seldom lang yung pagsakit. Hindi, wait.
Umiinom kasi ako ng Naparin A. So, I guess nakukuha ng Naparin A. May paracetamol kasi yun. Baka bago pa dumating yung sakit na ulo, naharang niya na. So, nawala yung sakit na ulo ko because of that. Pero, tinatamad ako. Tinatamad ako kumilos. Yung dalawa nga, dati yan, gigising tayo pare-pareho ng alas 5. Habang pinipara nila yung mga sarili nila, pinipara ko naman yung mga baon. Hinayaan muna nila ako magpahinga ngayon. So, ang gising ko, nararamdaman ko silang kumikilos-kilos dyan. Tapos papaitip ako. Kasi nagigising ako, wala na silang dalawa. Ako naman, sa katamaran ko, kung ano na lang kinakain ko dyan, hindi na ako nagsasaing, hindi na ako kung ano meron tira. Usually, walang tira. Wala naman tira talaga. So, tinapay tayo, tsaka coffee. Coffee is not recommended for those who have cold and cough. Kasi nakakatuyo and nakakapaihi. It's a diuretic yung coffee, pero medyo malamig ngayon, tsaka matatanda naman talaga mahilig sa kape. Pagbibigyan ko yung sarili ko kasi ito lang naman ang bisyo natin. Right now, it's 5 p.m. Mapipilitan tayo magluto ng sorry. Kasi yung dalawa, yung mga nakarang araw, yung dalawa may overtime, yung isa may mga OB-OB. Hindi ako nakakapagluto. Kagabi, inulam namin sardinas. Sinabihan ko na ahead yung asawa ko, sardinas ang ulam natin. At saka yung itlog na maalat, okay naman siya doon. Kasi talagang, sana hindi naman siyang magkakain ng ganyan. Gusto rin naman niya kainin yan. So, hindi siya kawawa sa ulam na yun. I mean, pero konti lang kinain ko kasi malansa. So, ngayon, uwi sila pareho. Wala sila pareho lakad. So, I must cook. Cook is the only house chore that I really, tamad ako magluto. Dati yan, nung bata-bata pa tayo, siyempre, papakitang gilas ka sa asawa mo, sa pamilya ng asawa mo. And whoever, no? Luto rito, luto doon, ganun. Hindi ako nagluluto nung, single ako. I mean, nung bata tayo, hindi tayo nagluto. Pero nung nagkapamilya tayo, naging responsible naman tayo. Alam ko naman yung basics ng pagluluto. Either may ginisa yan or, nilaga mo yung sinabawan. Isa lang naman ang basics yan. At saka wala namang standards sa pagluluto. It's really up to you kung paano mo yung gagawin. Kung may nakakalimutan ka ingredient, dagdag mo yan sa uli. Walang problema dyan. Anyway, tinatamad ako magluto. That's the point. Pero I have no choice. So, after this coffee, magluluto tayo. Ang nakalinya kong luto yung meron akong galunggong na sinaing, tapos gagawin ko siyang Shanghai. So, galunggong Shanghai. And then, yung, I don't know nakalimutan ko kung anong tawag nito, yung pechay na may, patatas, sasabawan ko siya. Igigisa ko lang sa kapirasong, pork. Sabawan ko. Yun. I'd love to have yung sinigang kasi maasim, maganda sa throat. Kaya lang, hindi ako nakabili ng kangkong eh. Kaya kung ano meron dyan, ganun ang gagawin ko. Nakapila na yung ulam na yan, hindi lang natin nagawa kasi sumama yung pakiramdam natin. So, yun ang gagawin ko ngayon. Then, lumarating naman sila mga past 8, so pwede ako mag-start kumilos sa mga kahit 7 o'clock. 6:30. 6:30. Last kami nakita ng mga kaklase ko was October 21. We began to be really active this year. Nagkaroon kami ng active na group chat. I don't like group chat. Kasi pag nasasali ako sa group chat, hindi ako nagbabasa niyan kasi magulo. Tsaka, once na miss out mo yung usapan, pag nyari, isang araw lang, haba na nang babalikan mo. May pinag-uusapan na kagad sila na hindi mo alam yung punot dulo. So, tamad ako mag-scroll. Unless na gusto ko yung topic, ganyan.
But this group chat ng mga classmates, masaya kasi may game, and someone from US is sponsoring the games. Ano lang naman, minimal amount lang naman. Actually, madali yung game, pero 300 yung price. So, hindi na siya minimal kasi ang minimal, I would say 100 pesos kasi parang bibilangin mo lang kung ilang petals yun nasa video, huhulaan mo lang kung ilan yung, kunyari may nakakamadang Tetra Paks and juice, hulaan mo kung ilan yun, ganun lang. And isa yung nagpapacilitate na. Anyway, what am I saying? Every month, nagkikita-kita kami ng mga classmates ko. And the last time, almost every month, and the last time we saw each other was October. And then, this Christmas lunch. So, barely 1.5 months. And in that month, isa namatay, and then, yung isa na-diagnosed ng colon cancer. Early stage naman. Pero good to know, early stage naman. And then yung isa, meron ako isang best friend na kung ako yung Christmas lunch ko was Saturday, yung kanila Friday. So, excited din siya kasi naghahanap siya ng isusuot niya. Pareho kami. And then yung sa kanya, namatayan din siya ng isang kasamang doon na siya parang, what is that? Nakalimutan ko yung na parang naputukan siya ng ugat. Aneurysm yung nangyari sa kanya. So, DOA na kagad siya. So, shock din siya kasi kakakita lang nila, wala pang 1 week. Then, sabi ko, kunento ko rin yung case ko na kami nga, in 1.5 months, may isa ring namatay. Tapos, isang doon na-diagnose ng cancer. And then, I was looking at my classmates last December 9. Kasi, yung isa doon, operada na ng open heart surgery siya. Halos nakita yung kanya, malapit na siyang atakihin. So, in open heart surgery siya. She spent millions. Way back 2010, nangyari yun pero ang taba niya. Which hindi naman ako nagsalita doon na sana minentain mo yung hindi na natin roll yun, baka ma-open. But, dati kasi namin siyang yung high school kasi namin ang ganda-ganda niya, and then matagal na kaming nagkakitaan, nagre-reunion, wala siya. And then finally nakita siya. So her first attendance of the reunions was last December 9. So yung ganda niya nung araw, iba na ngayon. Pati yung kilos niya iba. So, you are mesmerized looking at her na yung mga changes nangyari sa kanya na ang ganda nito. Tapos ngayon parang iba na siya. Kasi nanay na hindi iba na rin naman talaga. Mataba na siya, ganyan-ganyan. And then, parang siyang hirap na rin lumakad kasi sinasabi niya nga dahil sa operation niya. And then, the other one, I was looking also, na-stroke naman siya. Yung kamay niya, nakaganito na. Tapos, pag lumakad siya, medyo pahila. Tapos, yung isa na mild stroke din. Wala naman masyadong sa kanya. Pero, nagmo-monitor din siya. Rigid na rin ang monitoring niya. And then, yung isa talaga hindi na nakaka-attend kasi active to isa sa mga coordinators ng mga past reunions namin, hindi na siya nakaka-attend talaga kasi na-stroke din siya, and then nagkaroon siya ng short memory loss na nagiging progressive over time. So, hindi na siya pinapasama ng mga anak niya kasi sawayin na siya. I had the feeling na yung anak parang nahihiya manaway kapag madami ng audience. Marami na kami Pero meron kami isang grupo na 4 lang kami kapag ganun, sama sila. Kasi sawayin yung nanay niya, yung kumain na, hindi niya pa alam na bago kumain na, niligpit na, wala na sa mesa. Gusto raw niya kumain ka na, ganyan. So, napagalitan niya. Sinasabihan niya yung nanay niya. Mga ganun. So, now I realize na ay clean ang buhay, life goes out on a snap. Di mo alam. We don't know what's in there for tomorrow. So, it makes you really think na nandun ka na sa age ng baka isang araw ikaw na. And, it's really time to change. Ako na, kailangan i-reform sa sarili ko.
Dami. And I think the first one to do is forgive people, forgive those who have done you wrong. Forgive and forget. You may forgive them without really telling them. But if you see them on the road, if you see them somewhere, no, parang wala na yung nangyari na yun. Kasi you're helping yourself first doing that. Kahit huwag na yung tao, ikaw na lang. Put off all the anger, all this, yung mga sama ng loob, because they don't really help you. Yung classmate ko na nagkaroon ng colon cancer, yung na-diagnose, lagi rin siyang galit eh. Marami rin siyang galit sa mundo, che. Mapapansin mo sa kanya pagka nagsalita siya, matigas din. Tsaka, palasaway din siya. Gusto niya ng kaayusan all the time. Mabilis siyang mainis. Pagka, papansin mo may ganun sa kanya. I don't know. Because cancer is humbling. Cancer will change you and, it will make you realize na, oops, kuma na. Akala ko palagi ako nasa top, hindi pala, no? So, parang ako rin pala yung iba. Mamamatay din pala ako one time. And, in chasing life, yung gusto mong bumalik ka doon sa may dati, mawala yung sakit mo. You will realize yung mga dapat na unahin, i-prioritize. Ano yung mga bagay na dapat itapon. Tapon na at kakalimutan na. Things that don't really matter in your life. Marirealize mo lahat yan. And, hindi mo nga masasabi kung yung cancer is a blessing in that case. Hindi mo rin alam. But, one thing is sure na parang nabigyan ka ng time to really change yourself before you go home to your real home. So, that's my point. So, nagkasakit ako, naiinis ako. Shit, yung mga plano ko, nawala na, no? Nawala na yung plans ko. But, thank you na rin. The bright side is, ubot-sipod lang naman to. Sana, actually, hirap din ang uboy. Lalo yung ina-atake ka sa gabi. Nakapoyat. Pwede ka nakahiga, nandun siya. So, we're just back to basics. Puro water lang, tsaka water lang, tsaka maliit lang ako kumain. Kasi minsan sobrang kate, nakakaduwal. May tendency kang gumanon. So, maliit lang ako kumain ngayon. Para lang mabusog lang ng konti, ganun lang. And then, sana gumaling na yung ubo ko. Lapitan ng Christmas. Wala namang something sa Christmas, kaya lang, Christmas is Christmas. Nobody can change Christmas. Sana mawala na. Yun na ang gift sa akin. Sana mawala na siya. That's it, guys. It's almost 6 p.m. Magpe-prepare na tayo ng hapunan natin. Have a good day. We still have the night time. Good day to everyone. Ingat kayo palagi and God bless to all of us.